Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa mga nanonood ngayon dito po sa aking bagong social media platform. Ito pong mayroon po tayo dito sa YouTube, Veritas. Mayroon din po sa Facebook or sa Meta, Veritas din po ang pangalan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel na ito, mag-subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Meta or sa Facebook page nito, follow na po. Dito po, ha? Dinidiscuss ko po dito yung pumipili lang po ako ng pinakamagandang topic dito. Kaya subaybayan nyo na po lagi ang talakayan ko dito po sa social media platform ko. Ngayong gabi o kung pinapanood nyo man ito araw, magandang araw sa inyo. Ang topic ko, lumabas ngayong araw. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mayroong nakuhang money trail. Money trail. Umano kay Escudero. Mabigat to, mga kabunyog. Mabigat. Ngayon lang po yan na araw. Kumbaga, ang ibig sabihin yan, money trail, pwedeng may mga bank transfers, may pagdeposito ng malalaking amount ng pera, o pwedeng galing ito sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Lumalabas na may mga posibleng malalaking mga pagdeposito ng amount, malaking amount ng deposits sa account ni Chis Escudero. Pwedeng ganun yan. Pwedeng pa bank transfer, fund transfer o anuman. Basta't ito trail. Ibig sabihin, posibleng yung sinasabing pizza. Yung mga pizza na sinasabi ni, di ba mayroong testigo laban kay Chis? Si dating DPWH Yusek Bernardo, sabi niya, nagdala siya ng pera. Sometime sa ganitong panahon, sabi niya, nagdala siya ng pera. Yung kickback or commission ni Chis Escudero sa mga proyekto nito, na inimplement nila sa DPWH, dinaan niya kay Maynard Ngo. Dinaan niya kay Maynard Ngo. Sinabi niya kung kailan yon, anong mga panahon yon. O posibleng sa ganung panahon, may pumasok na ganung amount na malaking pera kay Chis Escudero. Kaya yan, posibleng yun, ganun ang ang ibig sabihin ng paper trail. Kumbaga, yung money trail, yung money trail na yon ay pwedeng nagtatali yan doon sa mga testimonya ng mga testigo tulad ni dating DPWH Secretary Yusek Bernardo. So nakukorroborate niyan. Ibig sabihin, yung money trail plus yung testimonya ni dating DPWH Secretary Yusek Bernardo, kapag nagko-corroborate yan, nagtatali yan, mabigat na ebidensya. Mabigat na ebidensya yan at testigo laban kay Chis Escudero. Kaya sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, patuloy pa sila ng pagtitipo ng mga ebidensya laban kay Chis Escudero. Kasi sila Jinggoy, sila Villanueva, medyo may mga sapat-sapat ng mga ebidensya. Unang batch yun ng mga unang batch ng inirekomendang kakasuhan. Itong si Chis Escudero kasi, hindi pa nag-a-appear sa ICI si dating DPWH Yusek Bernardo. Hindi pa nag-a-appear doon. Pero yun na nga, kahit hindi pa nag-a-appear si dating DPWH Undersecretary Yusek Bernardo, mayroon pang nakuhang dagdag na ebidensya laban kay Chis Escudero. Money trail. Mas mabigat ito. Mabigat ito. Parang katulad din ito nung mga sinasabi ni Trillanes kila Sara Duterte at saka kay Digong. Kumbaga may money trail galing sa mga di umano'y mga drug lords, nagdi-deposit di umano sa mga accounts nila Digong, at makikita doon yung labas-pasok kaya pagpasok ng mga malalaking amounts. Diyan sa mga money trail na yan, muntik ng madiin noon kung maaalala natin, yung dating COMELEC
chairman, si Andy Bautista. Oh, 'di ba, nung mga panahon na may mga hinahawakang kaso ang COMELEC, lalo na halimbawa dun kay Grace Poe. Yung kaso ni Grace Poe noon tungkol sa disqualification ni Grace Poe, ang aligasyon, binayaran ang COMELEC noon kay si Garcia, hindi si Garcia, si Andy Bautista pala, binayaran di umano para maglabas ng desisyon pabor kay Grace Poe. May halimbawa, 200 million na binigay. Nung mga period na maglalabas na ng desisyon ng COMELEC, saka naman may pumasok na ganun na amount sa account ni Andy Bautista. Yun yung yun yung sinasabi ng asawa ni Andy Bautista. Sa ganung panahon na magdidesisyon ng COMELEC, nung linggo na linabas yung desisyon tungkol kay Grace Poe, mayroong pumasok na 200 million yata sa account ni Andy Bautista. Ganun ang ibig sabihin ng money trail. Kumbaga, yung testimonya ng mga testigo plus yung actual na deposito sa bangko, na nakukuha sa pamamagitan ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, yan ang ibig sabihin ng money trail. Hindi lang precise yung basta't ang sinasabi noon, may mga kasong ni-resolve ang COMELEC sa ilalim ni Andy Bautista na binayaran ang COMELEC at dumaan ang bayad kay Bautista. Ang parang testigo noon yung asawa, may hawak siyang yung bank account, yung passbook nilang mag-asawa. Yun kaya nga ang nangyari, ang ginawa ni Andy Bautista, na lang, kaysa sa ma-impeach siya, nag-resign na lang, tapos tumakas na, papunta ng Amerika. O kaya ngayon, may mga hinaharap siyang kaso doon sa Amerika, lalo na yung sa Smartmatic. Iba na namang kaso yon. Tumanggap din daw ng bribe, usuhol. Mayroon na namang money trail doon. Kaya yung mga money trail na yan, matibay yan na ebidensya. Matibay. Kahit yung di umano'y nabayaran ang COMELEC ng Smartmatic para makuha ang mga kontrata noon sa election sa Pilipinas, may money trail sa US eh. May money trail, may mga deposito, may mga malalaking amount. Yan ang ibig sabihin ng money trail. At yan daw ang mayroon kay Escudero. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mayroon siyang hawak na money trail na ebidensya laban kay Escudero. Mabigat ito. Kung isasabayan doon sa testimonya ni dating DPWH Yusek Bernardo, ay mabigat. Kaya dapat maghanda na nito si maghanda nito talaga ng depensa niya si Chis Escudero kasi may testimonial evidence. Yung testigo mismo, si dating DPWH Yusek Bernardo, reliable, credible yun. At ang sabi niya, direkta silang mismong nag-usap ni Chis Escudero. Ngayon, sasabayan pa ngayon ng money trail bilang dagdag na ebidensya, mabigat. Kaya di ba nung talakayan namin nung Sabado, sabi ni Ronald Llamas, mukhang tatamaan si Chis. Mukhang tatamaan. Sa ganitong bunang mga ebidensya, testigo, mabigat nga. Kaya anyway, hindi siguro to nakita ni Chis Escudero tong mga ganito, Kala niya smooth ang lahat. Kaya dapat maghanda na siya ng niya dito. ng parang masyadong nagkampante si Chis. Halimbawa, yung 30 million na donasyon sa kanya ni Lubiano, dineclare niya sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Alam niya namang na kontraktor sa Sorsogon yun. Malaking kontraktor. At malamang naman talaga yung mga pondo niya, yung mga proyekto niya, binibigay niya kay Lubiano. Nagkaroon ka ngayon ng paper trail. Ano yung paper trail mo doon? Ay yung dineclare mo sa SOSE na nagbigay sa'yo ng 30 million. Tingnan nyo ngayon, nagiging mainit na issue sa kanya yan. Parang hindi nakita to ni Chis Escudero, parang hindi naman siya parang hindi abogado, masyadong kumpiyansado sa Okay? So mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang ating Veritas.